At ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito naman po sa isang balita na nakita po natin na kung saan mga kababayan ito. Natanong po mga kababayan itong si former VP Leni kung siya po ba ay tatakbo sa pagka-presidente sa darating na 2028. Sabi po dito mga kababayan, basahin po natin ito nakita nating balita. Galing po sa Filipino Star ngayon Digital. Sabi po dito, yan, hindi ko pa din sigurado. Sagot ni Leni Robredo. Iyan ang naging sagot ni Naga City Mayor Leni Robredo matapos matanong patungkol sa kung siya ay tatakbo sa national election. Yung mga nagsasabi, please come back sa national. Tanong ni Bernadette Sembrano dito po kay former VP Leni. Ang sagot daw ni former VP Leni mga kababayan, hindi ko muna pinapansin kasi ayoko ma-distract. Ako from what I'm doing now. Ang obligasyon ko, first and foremost, Naga. Sagot po ni Robredo. But for sure, tatakbo ka ulit. Tanong ulit muli sa kanya nitong si Bernadette. Ngayon mga kababayan, sagot ulit ni former VP Leni, hindi ko pa din sigurado. Hindi ako politikong pinagpaplanuhan kung ano yung susunod eh. Whatever the road takes me, sagot ng Naga City Mayor. Pero ang importante sa akin, with the mandate given to me, aayusin ko, dagdag pa niya. O, biruin nyo, ilang beses tinatanong itong si former VP Leni kung ito ba ay tatakbo sa pagka-presidente mga kababayan, pero mas inuuna po niya yung trabaho po niya bilang mayor ng Naga City. Hindi katulad ni Sara Duterte na malayo pang eleksyon mga kababayan, pero naghahangad na agad na maging presidente. Di ba? Naghahangad na agad at nangangampanya na agad ng napakaaga. Diba napakalaki ng pagkakaiba? At siguro mga kababayan, kung hindi si PBBM ang presidente natin ngayon at tatanungin nyo si PBBM kung siya ba ay may balak tumakbo sa 2028 national election, halimbawa, ang isasagot din ni PBBM, daw mga kababayan, ganito rin po eh. Kasi nga, mas importante kay PBBM yung trabaho. Trabaho muna bago politika. Eh samantalang si Sara Duterte siguro napansin niya mga kababayan na yung mga makakatunggali niya sa 2028 national election eh hindi pa nagpaparamdam kung tatakbo or hindi mga kababayan at inuuna yung trabaho. Kaya ganito po yung naging sagot mga kababayan nitong si Sara Duterte nung natanong po siya kung siya po ba kaya may balak talagang magtuloy-tuloy sa issue ng politika. At ngayon mga kababayan, ito po yung naging sagot niya. Hindi ko prioridad ang politika. Nakatutok ako sa pagsiservisyo daw sa bayan. Kailan ba natin nakita o kailan nyo ba nakita na si Sara Duterte nagtrabaho ng maayos at yung tinrabaho niya ay napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin? Di po ba? Anyway, ito mga kababayan, panoorin nyo. 2028 presidential elections. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential elections. Pero hindi ko kayo pinagpa-plan sa ngayon. Tulad ng impeachment, o hindi yan ang prioridad at iisip ko ngayon. At saka mga kababayan, ito, isipin nyo ha, kung mapapansin nyo, di ba sinasabi ng mga taga-suporta po ni Sara Duterte at yung mga kaalyado po niya, na nasa krisis daw po ang Pilipinas ngayon. Naandyan dyan yung mataas na presyo ng petrolyo, ng langis mga kababayan, at ng mga kerosene, ng mga LPG. Ngayon mga kababayan, sinasabi nila bakit daw inuuna yung impeachment, bakit daw hindi unahin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa tingin nyo ba, ito mga kababayan kung ititigil ba ng Kamara yung impeachment, mababago ba yung presyo ng mga pangunahing bilihin? Mababago ba yung presyo mga kababayan? Mapipigilan ba yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng petrolyo? Lalo na't ang dahilan ng pagtaas niyan ay yung gerang nagaganap sa pagitan po ng Iran at saka po ng Amerika. Alam niyo, hindi ko nga maintindihan kung bakit sinasabi ng mga taga-suporta ni Sara Duterte na kapag itinigil yung impeachment mga kababayan at inuna yung mga pangunahing bilihin, yun ang pagpukusan, yun ang pagtuunan ng pansin at baka daw mapapababa. Maliwanag naman mga kababayan na kapag mataas ang presyo ng petrolyo, ng gasolina, yan po ay dala din ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Kaya nga ang ginagawa ng ating mahal na presidente, kinakausap yung mga manufacturer para nang sa ganon, wag muna magtaas sa loob ng 1 buwan hanggang 2 buwan. At buti na nga lang yung iba na nakakausap ng ating mahal na presidente
or yung mga manufacturer na nakausap ni PBBM, pinagbibigyan po ang kahilingan ng ating mahal na presidente. So ang point dito mga kababayan, walang mababago. Kung sakali na halimbawa itigil yung impeachment at pagtuunan ng pansin yung mga nangyayaring issue dito sa ating bansa, wala ding mababago mga kababayan. Ang mawawala lang talaga yung pananagutan. Di po ba? At yung presyo ng petrolyo, ganun pa rin, pataas pa rin. Dahil nga sa nagaganap na krisis dito po sa ating bansa at wala pong kasalanan dyan ang ating pamahalaan. Lalo na ang ating mahal na presidente. At lalo na, hindi dahilan yan para itigil mga kababayan or hindi nakakaapekto yung usapin ng impeachment dyan. Di po ba? Kaya walang sapat na rason o dahilan para itigil yung impeachment. Kasi nga kung ititigil yung impeachment, walang mababago. Ganun pa rin mga kababayan, ang mawawala lang, pananagutan lang talaga. Anyway, tuloy pa natin. Group of lawyers yang today before invited isa yung habang sila sa house. Nagpasod ko sila sa inyong mga comment po. Or hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na iniisip ang impeachment sa panahon na yun. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team, na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso. Yan tama si Alcy Gabriel, hindi pwedeng habang iniibsa ng pagtaas ng gasolina ay hahayaan na lamang na malaya ang mga kurap. Tama! Kaya nga ang point natin dito mga kababayan, ituloy-tuloy yung impeachment at wag tigilan itong si Sara Duterte. Ganun din mga kababayan yung issue ng maanumalyang flood control. Lahat ng mga sangkot doon dapat managot. Puso ng proseso ng impeachment. Next question, Bill, your elections naman, Pagtatrabaho daw inuuna. election related. Election related. Aside dun sa apas na sinabi mo na may kumausap na tayo na maging Senate split, nadagdagan may mga partido na ba na lumapit sa